Paano ba mapapanatili ang biyaya ng Diyos? Dalawang bagay ang ating pag-uusapan ngayon. Una, para mapanatili natin ang biyaya ng Diyos sa atin, mahalin natin ang Diyos. Yan yung una. Love your God. Love your God. Bakit love your God? Ang sabi sa Bible, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at buong lakas. Ang tanong, bakit inuutos ng Diyos na mahalin natin siya? Kung ang definition natin ng pagmamahal ay kusa na ibinibigay. Kusang binibigay yung pagmamahal sa tao. Pero bakit sinabi ng Diyos na mahalin natin siya at inuutos niya yun sa atin? Dahil ba kulang sa pagmamahal ng Diyos kaya inuutos yun na mahalin natin siya? O nangangailangan ng Diyos ng pagmamahal na galing sa tao at inuutos niya ang unang utos na yon? Okay. Ang sabi po sa Biblia, sa Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Ang sabi po ng Diyos sa bayang Israel, "Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lamang niya ay igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa." Verse 13, "At tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan." Ang sabi po dito, ibigin ng Diyos ng buong puso't kaluluwa. At tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin, at ito'y para din naman sa kabutihan nila. Ibig pong sabihin, kung bakit inuutos ng Diyos na mahalin ng tao siya, ay para din po sa kabutihan ng tao. Bakit ko po nasabi? Halimbawa, kung ikaw ay isang taong matuwid o mabuti, tapos mayroong isang taong nagmahal sa iyo, ibinigay sa iyo lahat ng kailangan mo, bilang isang matuwid na tao, ano ang magiging response mo doon sa taong gumawa sa iyo ng mabuti? Di ba? Ang isusukli mo sa kanya ay mabuti rin. At kung minsan, hihigitan mo pa yung kabutihan na ginawa niya sa iyo. Tama po ba? Yes. How much more pa ang Diyos? Siya ay napakabuti na Diyos. Ito ay tatanda natin. When you love God, you gain highly favor from God. Yes. Kapag minahal natin ng Diyos, may mataas na pabor ang Diyos sa atin. Look at David. Siya po ay isa sa kilala sa Biblia. Siya po ang itinuturing ng Diyos na malapit sa puso ng Diyos. At siya lang naman po yung pinangakuan na manggagaling sa kanyang lahi ang isang Kristo o tagapagligtas. Kingship, which is Jesus. Yes. If we love God, the highly favor is in us. Kung ang Diyos binibigay niya, pinoprovide niya yung pangangailangan ng mga taong hindi nananalig sa Kanya, how much more pa kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Diyos at ikaw ay isa sa nagmamahal sa Kanya. Hindi po ba't mas higit yung biyaya ng Diyos ang ibibigay sa atin? His protection, His care, His blessings, His guidance.
ito po ay ibibigay sa mga taong nagmamahal sa Kanya. That is blessings. So, anong gagawin natin? We need to keep loving God. Panatilihin natin na mahalin ang ating Diyos. Yes. Pangalawa, paano natin mapapanatili ang pagmamahal ng Diyos? Pangalawa po, we need to follow His command. Why? Sa mga Israelita, itinuro ni Moises kung saan pupunta. Inilid ni Moises kung ano ang gagawin nila. At inelaborate ni Moises kung gaano napakalaki ng biyaya sa kanila ng Diyos, which is the promised land of God. At sa promised land, nandoon na lahat. Anything na kailangan ng mga Israelita ay nasa promised land. Ulan, kaburulan, kapatagan, nandoon ang honey, nag-overflowing na milk, which is lahat ng kailangan nila nandun na. Para marating nila yung biyaya ng Diyos, yung promised land, ang sinabi ng Diyos sa kanila through Moses, they need to continue follow His command. Yes. And then, kapag nandun na sila sa promised land, ang sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. At sabi, huwag nawang madaya ang inyong mga puso at talikuran ang Diyos. The question is, bakit ito sinabi ng Diyos sa kanila? Yes, kasi ang tao kapag napupuno ng biyaya ng Diyos, nakakalimot sa Diyos. Sabi nga sa isang kwento, Panginoon, bigyan mo lang ako ng negosyo, ako po ay maglilingkod sa inyo ng buong buo. Ibinigay ng Diyos yung negosyo. Sad to say, hindi na siya naglingkod sa Diyos, kundi ibinigay niya yung kanyang panahon at oras sa kanyang negosyo. Imbes na paglingkuran ng Diyos ang nagbigay ng negosyo ang pinaglingkuran. Ang ibig po sabihin nito, we need to keep following God. At huwag padadaya sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi ko sinasabi na yung biyaya ng Diyos is makakasama sa atin. If you love more than God, yung binigay sa iyo ng Diyos, nadadaya na tayo. At ang sinabi ng Diyos sa verse na ito, sa chapter 11, verse 16, ngunit mag-ingat kayo, huwag kayong padadaya, huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kapag tinalikuran ninyo si Yahweh, kapuputan niya kayo, isasara niya ang langit at hindi ito paulanin. Kapag nangyari ito, mamamatay ang inyong mga pananim at malilipol kayo sa mabuting lupaing ibinigay niya sa inyo. Ibig sabihin po, kung ikaw ay nakakaranas ng biyaya ng Diyos, huwag kang padadaya doon sa binigay sa iyo ng Diyos. Baka kasi, madaya ka, yung puso mo ay maibuhos mo doon sa ibinigay sa iyo ng Diyos. Dapat, kapag pinagpala ka ng Diyos, dapat mas lala mo po siyang paglilingkuran, susundin ang kanyang mga utos. Pero kapag hindi natin to sinunod at pinaglingkuran ng Diyos at tumalikod tayo sa Kanya, lahat ng biyayang natatanggap natin at natanggap natin sa Kanya, mapuputol. Ang sabi niya nga po dito, kapuputan kayo ni Yahweh.
at hindi na niya pauulanin. Ibig sabihin po, yung blessings ng Diyos hindi na masusustain, hindi na ma-maintain dahil mapuputol na kapag tinalikuran natin ng Diyos. But, if we follow God, we follow His command, the blessings ng Diyos ma-maintain at masusustain. Tuloy-tuloy yung biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa atin kung patuloy po tayong susunod sa kanyang mga inuutos sa atin. The question is, would you like to sustain, to maintain the blessings of God? First, you need to love God first. Secondly, we need to follow His command to sustain the blessings of God sa ating lahat. Yan lamang po at God bless po sa inyong lahat.